Tagaktak na ang pawis ni Angeli sa mabilis na paglalakad. Bit-bit ang isang balde ng tubig na ipampapaligo ng tiyahin. 4 na beses na siyang nagpapabalik-balik mula sa bahay ng tiyahin hanggang sa igiban na ang layo ay kulang-kulang 1 metro. Kinakailangan niyang mag-imbak ng tubig araw-araw dahil wala silang supply ng tubig. Ganito na ang naging buhay niya magmula ng lisanin ng nagluwal sa kanyang mundo. Wala siyang ideya sa katauhan ng ama dahil ang sabi sa kanya ng ina noon ay ginahasa ito ng hindi kilalang lalaki. Pasalamat na lamang siya dahil mas pinili siyang buhayin ng ina at mahalin kahit panabuo siya ng dahil lang sa panggagahasa. Humahango si Angeli nang marating ang bahay ng tiyahin. Napalunok siya nang makita itong nakapamewang at masama na naman ang tingin sa kanya. Binalot na naman siya ng takot dahil kapag ganito ay paniguradong dadapo ang kamay nito sa kanya at paniguradong makatatanggap din siya ng masasakit na salita. Pesting babae ka! Bakit ang tagal-tagal mo? Anong oras na malilate na ako sa trabaho? Napakakupad mong talaga! Sad pagong ka kaya't wala kang makakain ngayon. Magdildil ka ng asin. Lintik ka! Buliyaw sa kanya ng tiyahin matapos niyang isalin sa hanggang bewang niya na dramang laman ng balde na buhat-buhat niya. Pinalo pa siya nito ng hawak nito na tubo sa ulo, kaya't nahaplos niya na lang yun at pigil ang luha. Pero Chang, gutom na ho kasi ako eh. At saka hindi ko po kayang tapusin ang mga labahin ng walang laman na kahit na anong tiyan ko. Naluluhang anya ngunit wala siyang nakita ni katiting na awa sa mukha ng malupit na tiyahin. O ano ngayon? Sa tingin mo magpakialam ako? Lumayas ka na nga't baka ibato ko pa sa iyang panghilod ko. Asik na saad nito tsaka kinuhang panghilod nito na bato tsaka iniambas sa kanya. Kaya't luhaan niyang iniwan ng tiyahin sa likod ng bahay. Nahaplos niya na lamang ang kumakalam na tiyan. Nanginginig na siya sa gutom dahil bukod sa konti lamang ibinigay na pagkain sa kanya kagabi, ay hindi pa siya kumakain ng agahan. Angeli! Natuon ang mga mata niya sa kapitbahay nila na si Jamie. Kaibigan niya ito na nagbibigay sa kanya ng pagkain kapag ginugutom siya ng tiyahin. Bagaman hindi araw-araw ay nagpapasalamat pa rin siya na merong isang Jamie na hindi nag-aalinlangan na tulungan siya kahit napatago. Halika, may binalot akong pagkain para sa'yo. Ito kunin mo. Mahinang saad nito. Merong bakura na humaharang sa kanilang dalawa. Kaya't umapak si Angeli sa patag at mataas na bato, tsaka kinuhang binalot na pagkain ng kaibigan. Salamat, Jamie. Mahina at maluhaluhang pasasalamat niya sa kaibigan na palaging nandyan sa tuwing nasa ganitong sitwasyon siya. Demonyita talaga yung tiyahin mo no? Hindi lang escabeche, leche pa. Ay, kung pwede lang kitang kunin at patuloyin sa bahay namin, ginawa ko na. Kaso hindi naman pwede dahil siksikan na sa bahay. At hindi rin papayag sila nanay at tatay dahil sa hirap ng buhay. Hayaan mo, kahit sa sobrang hirap ng buhay tutulungan kita. Laban lang ha, kapag hindi mo na kaya magsabi ka lang. Salamat talaga, Jamie. Walang anuman, sige na kainin mo na yan habang busy pang tiyahin mo. Tutuloy na rin ako dahil kailangan ko pang tulungan si inay sa palengke. Hayaan mo kapag nakarami kami ng benta, pasasalubungan kita ng paborito mong puto. Mahinang sambit nito na nagbigay ngiti sa kanyang labi. Ingat ka. Salamat ulit, Jamie. Walang anuman, sige na ubusin mo na yan. Una na ako. Kumaway na ito sa kanya habang siya'y pinagkasya ang sarili sa gilid ng bahay upang kainin ang sinangag at pritong itlog na bigay sa kanya ng kaibigan. Mabilis ang naging pagnguya at paglunok niya dahil anumang oras ay maaaring tawagin ng tiyahin ang pangalan niya. Angeli! Asan ka na naman bang babae ka? Nagulat siya sa biglaang pagtawag sa kanya ng tiyahin. Pinunasan niya ang labi gamit ang laylayan ng kupas niyang damit. Tsaka rin dun ipinunas ang kamay tapos ay isinuksok niya sa paso ang plastik bago umalis sa pinagpwestohan tsaka hinarap ang tiyahin. Tia Mercedes, bakit po? Nakayukong tanong niya. Hindi niya kasi kayang salubungin ang matalim na titig nito sa kanya. Na-trauma na kasi talaga siya ngunit dahil sa wala na siyang pamilya ay nagtitiis siya sa poder nito.
kahit pa hindi siya nito itinuturing na pamangkin o kahit pa kadugo. Ang bantot mo, huwag kang maliligo doon sa likod ha. Kung maliligo ka doon ka sa may balon, sabon na labadang gamitin mo. Entiendes? Huwag na huwag mong gagamitin yung shampoo at sabon ko. Kung hindi malilintikan ka sa akin. Tsaka doon mo na rin sa may balon labahan ng mga labahin mo. Maghanda ka rin ng masarap na hapunan mamaya dahil kasama ko ang boyfriend ko. Dito siya matutulog kaya't linisin mo na rin ang kwarto ko. O hetong 300, pagkasyahin mo yan ha. Dapat masarap na pagkain ang maihanda mo, hindi yung basta-basta lang. Dahil mapili si Franco sa pagkain. Ayaw niya nung mga gulay-gulay. O siya, alis na ako. Magtinu ka rito ha. Mahabang bili nito tapos ay isinampal sa mukha niyang 200 papel. At ang 100 ay barya na tig-20. Kaya't nagmanhid ang pisngi niya dahil malakas ang pagkakasampal na yun sa kanya. Nalaglag pa sa lupa ang ilang barya dahil hindi niya nasalo. Tanga-tanga. Saad pa nito bago siya tabigin. Napabuga na lang siya ng tuluyan na itong makaalis. Hanggang kailan niyo po ba ako itatrato na para akong isang hayop, Chang? Malungkot na tanong niya habang nakatanaw sa papalayong tricycle kung saan sumakay ang kaniyang tiyahin. Anak ako ng nakatatanda mo kapatid, ngunit kung maltratuhin niyo ako parang hindi niyo ako kadugo. Hanggang kailan ko kaya kayo kayang pagtiisan? Hanggang kailan ko kayang tanggapin ang lahat ng masasakit na salita na ibinabato niyo sa akin? Hanggang kailan ko kayang tiisin ang kirot na dulot niyo sa pobre kong katawan? Puno ng sakit na sambit niya habang pinupulot ang pera sa lupa. Pinawi niya ang luha bago pa man tumayo. Huminga-hinga siya upang supilin ang emosyon. Humakbang siyang papasok sa loob ng bahay. At doon ay itinabi niya ang pera at saka kinuha mga labahin. Isinarado niyang pinto bago pa man umalis. Ang dami-dami naman yung labahin mo, Angeli. Abay, baka abutin ka na ng siyam-siyam dito. Bulalas ni Aling Maring, isa sa mga kapitbahay nila. Alam nito ang hirap na nararamdaman niya sa puder ng tiyahin dahil magkakadikit lang naman ang bahay nila. Naririnig at nasasaksihan ng mga ito ang ginawa ng tiyang Mercedes niya sa kanya. Tipid na lamang siyang ngumiti bago ibaba ang balde at ang malaking planggana na ipinatong niya sa ulo. Hoy, Pedro, punuin mo nga itong mga drum nang hindi na sumalok pa itong si Angeli. Utos nito sa asawa. Naku, wag na ho Aling Maring, kaya ko na po yan. Pigil niya ngunit umiling ang mabait na ginang. Ano ka ba? Tulong na namin sa ito para kahit sa gantong paraan man lang. Mapagaan namin kahit papano ang buhay mo. Ay, kung bakit naman kasi sintigas ang batong puso niyang tiyahin mo. Pagsabihan mo man siya pang galit. Kaya't minsan kahit gustong-gusto kong talakan at sitahin siyang tiyahin mo. Nagpipigil na lang ako. Dahil alam ko na ikaw na naman ang pagdidiskitahan niya. Alam mo Angeli kung ako sa'yo alis na ako sa poder ng tiyahan mong yan. At mas pipiliing makipagsapalaran kesa araw-araw ka nalang nagtitiis at naghihirap. Lahat kami na kapitbahay niyo nahahabag na sa'yo. Kung hindi nga lang mahirap ang buhay ko kinupkup na kita. Maraming salamat po Aling Maring. Balang araw po ay masusuklian ko rin po ang lahat ng kabutihan niyo. Emosyonal na sambit niya. Dahil kung sino pang hindi niya kadugo, ay siya pang nagmamalasakit sa kanya. May karma din yan tiyahin mo. Hindi pa man ngayon ngunit tiyako na meron. Marahan siyang tinapik sa braso ni Aling Maring bago ito yumuko at simulang paghiwalayin ang puti at dekulor niyang labahin. Huwag ka nang kumontra. Wala rin naman akong gagawin sa bahay kaya tutulungan na kita. Mabait nitong sabi. Nakagat niya na lamang ibabang labi. Laking pasasalamat niya na napapalibutan siya ng mabubuting kapitbahay. 2:00 na rin ang hapon nang matapos si Angeli sa kanyang mga labahin. Ang laking tulong ni Aling Maring at ng asawa nito na nagpaalam na rin dahil tapos naman na ang labada niya. Itinabi niya na muna ang mga nalabhan upang malinisan ng katawan. Panglaba ang gamit niya. Nasanay na siya sa bareta dahil gano'n na ang shampoo at sabon niya simula nang tumuntong sa poder ng tiyahin. Ang tigas naman ng buhok ko. Kailan ko kaya ito masusukli gamit ang kamay lang? Mahinang tanong sa sarili nang matapos banlawan ng katawan.
Ano kayang magiging buhay ko kung sakaling umalis na ako sa poder ni Chang? Tanong niya bigla sa kawalan. Hindi na kasi talaga makatao ang ginagawa ng Chang Mercedes niya. Ilang araw na lang 24 na ako. Malungkot niya pang wika at saka tiningala ang tahimik na kalangitan. Lord, alam ko po na hindi na magbabago si Chang. Ngunit hiling ko lang po na sana sa kaarawan ko po ay hindi dumapo ang kamay niya sa katawan ko. Hindi na kasi maubos-ubos ang latay ko sa katawan. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang manariwa sa alaala ang lahat ng pagmamalupit sa kanya ng tiyahin. Sa pandinig nito ay tila ba isang musika ang dinaing at hikbi niya. Pinawi niya ang kanyang luha, tsaka binuhat ang planggana at inilagay yun sa ibabaw ng ulo. Tapos ay binitbit na ang balde. Saktong 2:30 nang marating niya ang bahay. Iniwan niya na muna sa labas ang mga labahin upang makapagpalit siya ng damit. Hindi na siya nag-abala pang magsuklay dahil baka maputo lang yun sa sobrang tigas ng buhok niya. Ngunit kahit na halos pabayaan niya ng sarili, ay hindi pa rin maitatago ang malaanghel na kagandahan niya. Ayon nga sa sabi-sabi baka daw Amerikano ang tatay niya dahil sa porselana niyang kulay. Matangos rin ang kanyang ilong at ang mga mata ay abuhin ng kulay. Tinignan niya ang oras na nakakabit sa dingding ng salas matapos niyang magsampay. 3:30 na. Kailangan niyang bilisan ng kilos dahil bibili pa siya ng uulamin mamayang hapon. Maghahanda pa siya at maglilinis ng kalat. Tinali na lang muna niya ang buhok tapos nun ay nilakad niya na ang patungong bayan na 1 kilometro din ang layo mula sa kanila. Te, magkano po ang kilo ng baboy? Mahinhing na tanong niya sa tindera ng mga karne. Plano niyang magluto na lang ng adobo dahil iyon lang naman ang kakayanin ng pera niya. Walang kahit na anong sangkap sa kusina. Kakailanganin niya ring mamili. Sana lang ay magkasya ang pera niya. 250 neng, 1 kilo. Siguro pa mga kalahating kilo lang. Kukulangin po kasi itong pera ko kapag 1 kilong binili ko. Anya. Dito ba neng, sa laman? Opo. Humiwa ang babae sa nakakabit na karne tsaka iyon kinilo. Salamat ho. Anya nang iabot sa kanya ang plastik ng biniling karne. Sunod naman ay bumili na rin siya ng mga panangkap. Tapos nun ay umuwi na siya. Hinanda ang hapunan. Matapos niyang maghanda ay nagtabi siya ng adobo. Dahil tsak naman na hindi na naman siya ng tiyahin bibigyan ng ulam. Lalo pat maayos at masarap. Wala naman silang pusa kaya isinabit niya ang plastik na pinaglalagyan niya ng ulam sa likod ng bahay upang hindi makita ng tiyahin. 5:00 en punto nang matapos niyang lahat ng gawaing bahay. Malinis ang loob at labas. Dumating naman si Mercedes kasama ang nobyo nito na merong asawa na nagtatrabaho sa ibang bansa. Magandang gabi ho, Chang. Magalang niyang bati. Ay nako, kanina lang magandang gabi ko. Pero nang makita kita bigla nang sumama. Ipaghanda mo na nga lang kami ng mahal ko dahil kanina pa kaming nagugutom. Sige po. Iniwan niya ng dalawa at nagtungo sa kusina. Nakakabuisi talagang pagmumukha ng babaitang yon. Kung pwede ko nga lang burahin siya sa buhay ko ay ginawa ko na. Inis na saad ni Mercedes. Walang pakialam kahit pa marinig siya ng pamangkin. Bakit hindi mo ibenta sa mga recruiter, mahal ko? Hindi ba't sabi mo malinis pa yan dahil wala pang nangangahas na mandigaw? Tiba-tiba ka riyan kung iaalok mo. Mahina nitong swestyon na ikinakunot ng noon ni Mercedes. Nag-iisip ka ba? Kapag ginawa ko yun, edi wala na akong katulong. Hindi mo naman ako bibigyan ng makakatulong ko rito kung sakali mang ibenta ko nga yung si Angeli. Bisyo mo palang kulang na kulang ng ipinadadala sa'yo ng asawa mo. Inis na tura nitong ikinairap ng lalaki. Sa kusina naman ay nanunubig ang mga mata ni Angeli dahil sa rinig na rinig niya ang lahat ng pinag-uusapan ng tiyahin niya at ng nobyo nito. Napaigtad na lamang siya nang malakas na tinawag ang pangalan niya. Angeli! Ano na? Bakit napakatagal mo? Maghahain na lang kilos pagong pa. Nandyan na ho, Chang. Pigil ang emosyong tugon niya. Binitbit niya ang tray ng pagkain at ilalagay na sana yun sa ibabaw ng mesa.
nang maapakan niyang tinapong sigarilyo na meron pang apoy, kaya't hindi sinasadyang natapon ng pagkain sa lamesa. Linti ka talaga, Angeli! Nanindig ang balahibo niya sa galit na boses ng tiyahin. Tiyang, sorry po, hindi ko po sinasadya. Naluluhang paliwanag niya habang pinupulot ang natapong pagkain sa sahig. Anong hindi mo sinasadya? Gigil nitong sambit habang dahang-dahang lumalapit sa kanya. Naapakan ko po kasi yung sigarilyo kaya, aray Tiyang! Napangiwi siya ng malakas nang hinila ng tiyahin ang buhok niya. Tiyang, tama na po, masakit! Umiiyak na pagmamakaawa niya. Talagang masasaktan ka dahil sinayang mo yung pagkain. Ayan, gutom ka hindi ba? Pwes kainin mo yung mga natapon sa sahig. Inginudngud siya nito at gigil na pinagsasalpak ang pagkaing marumi na sa bibig niya. Kainin! At lunukin mong lahat yon! Singhal na utos nito sa kanya. Franco, ipagsindi mo ako ng sigarilyo! Utos nito na agad namang sinunod ng lalaki. Tiyang, wag po. Maawa naman po kayo, hindi ko naman po sinasadya. Umiiling sa takot na pagmamakaawa niya. Ngunit bingi ang tiyahin dahil matapos nitong kunin ang sinindihang sigarilyo sa nobyo, ay walang pag-aalinlangan na pinaso ang kamay niya. Tiyang, tama na, sakit. Mercedes, ano na namang ginagawa mo kay Angeli? Tinig yun ni Aling Maring na agad nang tungo sa bahay ng malupit na babae upang saklolohan ng kawawang dalaga. Galit at puno ng inis namang binitawan ni Mercedes ang dalaga upang harapin ang pakilamerang ginang. Ano bang paki mo ha? Mabantot na matanda? Mali na yung ginagawa mo Hindi na tama yan. At sino ka ba para pangaralan ako? Nanay ba kita? Napakasama mong babae ka. Angeli Iha, ayos ka lang ba? Nagpupumilit itong pumasok upang tignan kung okay lang bang dalaga. Ngunit hindi ito hinayaan ni Mercedes. Ano ba? Trespassing kayo Pwede ko kayong idemanda. Asik nito. Ikaw ang dapat na idinedemanda dahil sinasaktan mong sarili mong pamangkin. Angeli, lumabas ka na riyan at lumipad ka ng malaya. Peste kang makulit ka Hetong sayo. Malakas nitong itinulak si Aling Maring kaya't sumalampak ito sa lupa. Maring! Mabilis na sumaklolo si Mang Pedro. Kasama nito ang dalawang binatang anak. Hoy! Iskabeche! Ano na namang ginawa mo sa best friend ko? Galit na tanong ni Jamie na kauuwi lamang galing ng palengke kasamang magulang nito. Ang dami niyong pakialamero. Magsilayas nga kayo dahil kung hindi tatawag ako ng pulis. Matapang na banta nito. Ngunit hindi natinag ang mga taong handang saklolohan ng kawawang si Angeli na humihikbi sa loob ng bahay. Hawak to ni Franco kaya hindi makalabas. Akma na sanang isasarado ni Mercedes ang pinto nang mabilis itong pinigilan ni Jamie. Mang Predo, tulungan niyo pong best friend ko na makawala sa mga demonyong to. Anito na mabilis sinanguan ng Ginoo. Sinenyasan nito ang dalawang anak na lalaki na kunin ang kawawang dalaga sa loob. Hoy! Mga hayop kayo! Magsilayas kayo rito! Franco! Huwag na huwag mong bibitawan ang babaeng yan! Mataas ang boses na saan nito. Ngunit huli na dahil nakawala na si Angeli. Takbo! Takbo, bes! Huwag na huwag ka nang lilingon pa! Umalis ka sa bayan to at mamuhay ka ng payapa. Nasa labasan pang truck ng mga gulay, patungo yung Maynila. Doon ka sumakay ng patago. Heto, konti man ngunit tiyak na makakatulong yan sa'yo. Mabilis na inabot sa kanya ni Jamie ang supot ng puto at 500 buo. Takbo! Takbo, Angeli, dali! Malakas itong utos sa kanya nang makabawi si Franco sa mga anak ni Mang Pedro. Ganoon na nga ang ginawa ni Angeli. Walang lingon-likod siyang tumakbo palayo sa malupit na tiyahin. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang tuluyan siyang makasakay sa truck. Isinandal niya ang likod sa sako ng kamote, tsaka pinawi ang mga luha. Salamat! Salamat sa inyo! Pangakong babalik ako at gagantihan ng tulong na ibinigay niyo sa akin. Anya sa isipan. Niyakap niya ang putong bigay ng matalik na kaibigan. Salamat! Salamat, Jamie! Usal niya bago kainin ang puto. Tara na pare, mahaba-haba pang biyahe natin Rinig niyang saad ng isang lalaki na sa tingin niya ay pahinanti ng driver.
Maya-maya pa'y umandar na ang truck. Diyos ko, kayo na pong bahala sa akin. Huwag niyo po akong pababayaan, Ama. Taimtim na dasal niya bago ipikit ang mga mata. Hindi siya natulog bagaman nakapikit ang kanyang mga mata. Sa paghinto ng truck ay dahan-dahang sumilip ang dalagang nakasakay doon. Ito na bang Maynila? Tanong niya sa sarili tsaka inilibot pang tingin sa paligid. Bigla na lang siyang nataranta nang marinig ang boses ng pahinante. Ibababa na ang mga gulay kaya't kailangan niya nang umalis. Mabilis ang naging pagbaba niya sa truck na yon. Mahigpit ang hawak niya sa pera na ibinigay ni Jamie nang maglakad siya sa gilid ng kalsada. Ano na ngayon ang gagawin mo, Angeli? Tanong niya sa sarili habang patuloy lang siya sa paglalakad. Nahinto lang siya't nasapo ang noo ng bumanggayon sa isang matigas na bagay. Pagtingala niya, ay isang matangkad at simpatikong lalaki palang tinamaan ng noo niya. Pasensya na ho, mister. Paghingi niya ng paumanhin dahil mukhang nairita ito sa pagkakabunggo niya sa matigas nitong likod. Who are you? Malamig pa sa yelo ang tono nito. Hindi kita maintindihan. Pasensya ka na at Tagalog lang lingwaheng alam ko. Sa sinabi niya ito maas ang sulok ng labi at kilay nito. Tila hindi makapaniwala na hindi niya ito magawang intindihin. Gayong simple lang naman ang naging tanong sa kanya. Sino ka? At anong pangalan mo? Sa wakas ay sambit nito. Ako si Angeli. Nanggaling ako sa Mindoro. Anong ginagawa mo rito? Pulubi ka ba? Seryosong tanong pa nito sa kanya. Umiling siya't nilaro ang laylayan ng kupas at may butas na damit. Pinatakas ako ng mga taong nagmamalasakit sa akin. Pinagmamalupitan kasi ako ng tiyahin ko eh. Mister, kakapalan ko ng mukha ko. Baka naghahanap ka ng makakatulong sa bahay. Pupwede ako. Masipag ako't marunong sa lahat ng gawaing bahay. Kaya kong gawin kahit na ano. Desperadang sambit niya bagaman nahihiya. Kahit na ano? Walang emosyong ulit nito sa sinabi niya. Oo, kahit na ano. Buo ang loob na sagot niya habang diretso ang tingin sa kayumangging mga mata nito. Punan mo ang lahat ng pangangailangan ko. Painitin mo ang nanlalamig kong mga gabi kapalit ang 1 milyong halaga ng pera. Walang kagatol-gatol na saan itong ikinasalubong ng kilay niya. Magiging bayaran ako? Paninigurado niya. Hindi. Dahil ang bayaran ay kung sino-sinong lalaki ang sinasamahan. Sa akin ka lang magsisilbi. Wala kang ibang pwedeng samahan kung hindi ako lang. Katawan mo lang kailangan ko. Yun lang. Seryosong paliwanag nito na ikinaumid niya. Tila bang umatras ang dila niya at walang maapuhap ni isang letra. Umirap to sa kawalan at humakbang tsaka akma nang papasok sa magarang sasakyan nang biglang pigilan niya. Wala na siyang ibang pagpipilian. Hindi niya kabisado ang buong kamay nilaan. Kaya't kahit na binabalot siya ng kaba sa dibdib, ay pumayag siya upang makuha ang pera na tiyak niyang magagamit sa mabuti. Teka! Pigil niya rito kaya't natigil ang akma nitong pagbukas sa pinto nang makintab at magara nitong sasakyan. Sa itsura ng simpatikong lalaki, ay mukhang nagmulat ito sa mayamang pamilya. Bagot itong pumihit paharap, tsaka nito isinandal ang likod sa pinto ng kotse. Papayag ako ngunit pwede ko bang malaman kung sino ka? Nagganda utal na tanong at kondisyon niya rito. Zion Arevalo. Tipid nitong sagot kasabay ng paghalukip-kip. Pasensya na pero pwede ko rin bang malaman kung bakit sa dami ng babae ay isang estrangherang napili mong alokin na magbibigay init sa nanlalamig mong mga gabi? Bakit ang tulad ko na mukhang dugyot na nanggaling pa sa malayong probinsya? Gusto ko ng mukha at katawan mo. Yung panlabas na yan ang hinahanap ko sa isang babae na maaari kong bayaran. Nasasagot ko na ang mga tanong mo. It's up to you kung papayag ka. Bilisan mong magdesisyon kasi may meeting pa ako. Nakagat niya ang ibabang labi kasabay ng dahang-dahang pagtayo. Pumapayag na ako. Basta't ibigay mo sa akin yung napagkasunduan. Anya, seryoso lamang itong tumayo tsaka sumenyas na pumasok na. Sa isang salon kita dadalhin.
Hindi kasi kaya ng sikmura kung ganyang kadungis na katawan. Nito nang makasakay na rin. Kunot-noo pa siya nitong pinasadahan ng tingin. Naliligo ka pa ba? Salubong ang kilay na tanong nito kapag kuwan. Sabong panlaba lang kasi ang ginagamit kong shampoo at sabon. Nahihiyang saad niya. Why don't you file a case nang maparusahan ng tiyahin mo na yan? Anong file a case? Taka at hirap pang sambit ni Angeli. Kako, bakit hindi mo sampahan ng kaso yung tiyahin mo? Teka, ano lang bang tinapos mo at hindi mo maintindihan ng mga simpleng Ingles? Hindi ako nakatapos ng elementarya. Tsaka sa tanong mo naman kung bakit ay wala pa akong kakayahan sa ngayon. Kung hindi nga dahil sa mga mabubuti naming kapitbahay, ay hindi ako makakawala doon. Sa ngayon, hahayaan ko na karma na lang ang gumawa ng paraan upang maparusahan ang tiyahin ko na ni minsan ay hindi naman ako kinaawaan. Mahinang tugon niya. Napakahina mo, kaya ka inaabuso. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay gumagana ang karma na pinaniniwalaan mo. Bibigyan kita ng isang halimbawa. May isang lalaki na kumuha ng tao upang patayin ang mga inosente para lang makuha ang nais nito. Nakuha ng lalaki ang matagal nang ninanais, ngunit walang masamang nangyari sa kanya. Nanatili siyang nasa tuktok ni hindi man lang tinatablan ng kahit na anong sakit. Kaya't wag mo nga asahan ang karma na sinasabi mo. Kailangan na ikaw ang maging karma nila. Hindi patas ang mundo, Angeli. Huwag mong paiirali ng awa at ang kahinaan upang hindi ka abusuhin ng kapwa mo. Seryosong sambit nito na hindi niya nagawang tugunan. Ilang minuto lang ay narating nila ang isang salon na merong 4 na palapag. Nandito na tayo. Babalikan na lang kita kapag tapos na. Ani Zion nang akayin siya papasok sa loob ng magarang salon. Good day, ma'am, sir. Bati sa kanila nang sa tingin nila ay owner ng salon. Kayo nang bahala sa kanya, gawin niyo siyang tao. Ani Zion sa babae. Pinasadahan naman si Angeli ng babae. Saglit tong napangiwi nang magawi ang mga mata sa magulong buhok ng dalaga. Yes sir, kami na pong bahala sa kanya. Matamis ang pagkakangiti ng babae habang nakatingin kay Zion na talaga namang agaw atensyon ng tindig at presensya. Tipid na tumango ang binata bago ibinaling ang tingin sa dalaga. Before lunch, nandito na ako. Makinig ka sa lahat ng sinasabi nila. Para naman magmukhang presentable ka. I have to go. Paalam na niya. Tumango naman ang dalaga. Alika na, ma'am. Aya sa kanya ng babae. Sumunod siya rito at saka naupo sa isang malambot na upuan. Ngunit bago pa man yun ay pinaligo na muna siya. Manghang-mangha siya sa tubig na bumabagsak sa katawan niya. Napakabango rin ng shampoo at ng shower gel na ginamit niya. 3 babae ang lumapit at nagkanya-kanya ng gawa. Ang isang babae ay sa buhok niya, habang ang isa ay sa kamay at paa niya. Samantalang ang isa naman ay tinatrabaho naman ang kanyang mukha. Napano tong kamay niyo, ma'am? Para siyang pinaso ng sadya. Puno ng kuryosidad na tanong ng manikurista. Mahabang istorya Ngunit kung paiiksiin ay tumakas ako sa mapang-abuso kong kadugo. Si Sir Zion ay bukal sa loob na tinulungan ako kahit pa isa akong estranghera. Malungkot na sagot niya. Hindi niya sinabi ang totoo kung bakit siya pinapaganda ng binata dahil ayaw niyang husgahan. Napakawalang puso naman ng kadugo mong yan. Mabuti na lang at nakita ka ni Mr. Arevalo. Swerte mo dahil tanyag siyang negosyante. Marami siyang negosyo at tumutulong din sa mga batang nasa ampunan. Plus points pa ang pagiging magandang lalaki niya. Saad nito, tipid lamang siyang ngumiti. Makalipas ang halos 3 oras, ay natapos na siyang ayusan. Ang kaninang matigas at magulo niyang buhok, ngayon ay malambot, mabango at bagsak na. Natural sa kanyang pagiging maganda, ngunit ngayon ay mas gumanda pa siya. OMG! Ang ganda mo, Day! Mukha kang Diyosa. Nakakaingit naman ang beauty mo. May halo ka ba? Anang babae na siyang may-ari ng shop. Manghang-mangha ito sa kanya nang makita ang kinalabasan ng ilang oras na pag-aayos sa kanya. Hindi ko alam Wala naman akong alam sa tatay ko.
Matapat at pinal niyang sagot. Ay, ganun ba? Pero sure ko na may dugong foreigner ka. Dahil naiibang ganda mo. Lalo na yung mga mata mo sa amin. Hindi na nakapagtataka kung bakit nakuha mo ang interes ni isang Zion Arevalo. Sambit nito na tipid niya na lamang nanginitian dahil wala naman siyang pangtugon sa mga sinabi nito. Bumukas ang pinto kaya't natuon doon ang kanilang mga mata. Si Zion ang pumasok. Nakapamulsa itong lumapit sa kanila. What do you think, sir? Ang galing namin, hindi ba? Anang babae ngunit walang naging tugon ng binata. Seryoso lamang nitong pinasadahan ng tingin ng dalaga bago kunin ng pera sa wallet at ibinigay yun sa babae. Thank you, sir. Malaki ang pagkakangiti nito sa labi dahil halos triple ang ibinigay na bayad sa kanila. Tara na. Aya ni Zion sa tahimik lamang na dalaga. Hindi niya na ito hinintay pang sumagot. Pumihit na siya't lumabas. Mabilis namang humabol si Angeli. What do you want for lunch? Ha? Ay, anong gusto mong kainin? Papasensya na. Pwede bang magtagalog ka na lang kapag nagsasalita? Pinoy ka naman at nasa Pinas naman tayo. Tss, I'm a half foreigner. Natural sa akin ang gumamit ng wikang Ingles. Masungit niyang sabi tsaka binuhay ang makina at takma ng paanda rin nang makitang dalaga na wala pang seatbelt. Mag-seatbelt ka nang hindi ka sumubsob. Utos niya. Papaano ba ito ilagay? Napapakamot ulong sambit ni Angeli habang sinusubukang ikabit ang seatbelt sa kanya. Ay, ang sakit mo sa ulo. Ako na nga. Marahan niyang pinalo ang isang kamay ni Angeli, tsaka dito ikinabit ang seatbelt. Nahigit namang bigla ni Angeli ang hininga dahil sa sobrang lapit ng mukha nila ng binata. Amoy na amoy niya ang panlalaki nitong pabango na ang sarap sa ilong. Stop holding your breath at baka dito ka pa atakihin. Masungit niyang sambit dahil hindi niya maramdaman ang hininga ng dalaga. Sinalubong niya ang pares sa mga mata nito na para sa kanya ay ubod ng ganda. Ngayon lamang siya nagandahan sa isang babae. Kaya't nang makita ito ay walang pag-aalinlangang inalok na ng isang bagay na ngayon niya lamang gagawin sa tanang buhay niya. Bilang isang lalaki ay meron siyang pangangailangan. Ngunit dahil marami siyang responsibilidad ay hindi niya naranasang masatisfied. Marami naman ang babaeng nagkakagusto at halos ibigay na ang sarili sa kanya. Ngunit ayaw niya dahil gusto niya na kung sakaling susubok man siya sa makamundong gawain ay dapat makakaramdam siya ng atraksyon. At sa loob nga ng halos 28 years ay ngayon lamang siya nakaramdam ng atraksyon sa isang babae. At ang babae na yun ay ang kaharap. Inangat niya ang kamay tsaka pinitik ang noo ng dalaga. Tulala na kasit hindi man lang kumukurap habang nakatitig sa kanya. Aray! Mahinang daing ni Angeli na halos haplusin ang saktang noo. Tulala ka na kasi. Anya tuluyang pinasibat ang sasakyan. Sa isang Filipino cuisine na piling kumain ni Zion. Nasa likod lamang ng dalagang malapad at maugat niyang kamay habang tinatahak nilang daan patungo sa sinasabing table na ang lalaking sumalubong sa kanila pagkapasok. Habang naglalakad ay napapalingon sa kanila mga babae at lalaking kumakain, ngunit hindi niya pinapansin ang namamanghang tingin ng mga babae sa kanya dahil nasa mga lalaki ang atensyon niya. Para bang gusto niyang dukutin ang mga mata nito, kaya't upang matigil sa kakatingin ay ibinaba niya ang kamay at pinulupot yun sa manipis na bewang ng dalaga. Dama niya ang pag-igtad nito. I'll pay you after this. Mahinang usal niya. And I'll make sure that you will scream my name in pleasure. Dagdag niya na ikinakunot na lamang ng dalaga dahil hindi siya nito naiintindihan. Hindi ako translator kaya't hindi ko tatagalugin ang sinabi ko. Sa akin ka lang titingin. Huwag mong tatangkaing tumingin sa kanila dahil akin ka na magmula ngayon. Mapang-angking sambit niya. Ang mahal naman ng mga pagkain dito. Mahinang usal ni Angeli nang makaupo sila at bigyan ng menu na maaari nilang pagpilian. Hey, tumingin ka nga sa akin. Utos niya na kaagad namang sinunod ng dalaga.
Inosente itong tumingin sa kanya at naghintay sa kung ano man ang sasabihin niya. Don't look at this. Tukoy niya sa mga numero na nasa papel kapag ko ay binunot ang wallet at kinuha doon ang black card. Look at me. The internet and this credit card has something in common. Alam mo ba kung ano? Tanong niya. Umiling naman ang dalaga na tila ba naiintindihan ng mga sinasabi niya. Simple. They both have no limits. There's no limit at all. Kaya't pumili ka ng kahit na anong gusto mo. Talaga? Paniniguro pa nito. Tipid siyang tumango bago ibalik sa pitaka ang card at isinuksok yun sa bulsa ng trouser pants na suot. Sinenyasan niya ang waiter. Naging handa naman to sa pagsusulat ng magiging orders nila. Gusto ko nitong buong tinustang manok, tapos itong kare-kare, at itong halo-halo, tsaka ito rin na salad, at ito rin na spaghetti. Damihan mo ang kanin, kuya. Kanina pa kasing kumakalamang tiyan ko eh. Sunod-sunod niyang itinuro ang mga pagkain nagpapatakam sa kanya, na agad namang isinulat ng waiter. Copy po ma'am. Kayo po sir. Baling nito kay Zion. Cocktail drink at isang beef caldereta. Ilang minuto nga abutin bago ma-serve ang mga orders namin? Tanong niya tsaka pinagdaop ang kamay. 10 minutes po sir. Sagot nito na merong ngiti sa labi. Tumango naman siya kaya't nagpaalam na ang waiter sa kanila. Mauubos mo ba ang lahat ng in-order mo? Sa dami nun para kang nagmukbang. Tanong niya nang ibaling ang tingin sa dalaga. Oo, mauubos ko ang lahat ng napili ko. Natatakam na nga ako eh. Excited na tugon sa kanya ng dalaga. Lihim naman siyang napangiti. Dahil napaka-genuine ang reaksyon nito. Para itong anghel na ibinaba sa lupa. Wala siyang makita ni isang kapintasan. Maliban lang sa ilang galos at pasa nito sa katawan. Makalipas nga ang 10 minuto ay dumating na ang order nila. Halos mapuno ang kanilang mesa sa daming pagkaing in-order ni Angeli. Lihim na lang na namamangha si Zion dahil sa lakas kumain ng dalaga. Ngunit sa kabilang banda ay nakaramdam siya ng pagkahabag dahil mukhang ngayon pa lamang nakatikim ng ganitong klase ng mga pagkain ng dalaga. Lagpas 10 minuto bago nasimot ang mesa. Napasandal sa silya si Angeli habang hinahaplos ang umbok na tiyan dahil sa kabusugan. Ngayon lamang siya nabusog at ngayon niya lang dinatikman ang mga pagkain sa noon niya pa gustong matikman. Busog na busog ako. Salamat Sir Zion. Ngiting pa sa salamat niya. Call me Zion. Hindi kita katulong para tawagin mo kong sir. Sige, Zion. Tinawag ni Zion ng waiter upang ibigay rito ang card. Uuwi na ba tayo sa inyo? Kapag ko ay tanong sa kanya ng dalaga. Kasalukuyan nilang binabaybay ang malinis na kalsada. Oo, kailangan na kasi kitang singilin. Makahulugang sagot niya. Zion, pwede ba tayong magkaroon ng kasunduan? Lakas loob na saad ni Angeli. Name it. Gusto ko na kapag nabigay ko ng nais mo ay hahayaan mo akong bumalik ng Mindoro. Anong gagawin mo ron? Kunot noong tanong niya. Yung sinabi mo kasi kanina na dapat ay ako ang siyang maging karma ng tiyahin ko. Tama ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay gumagana ang karma. Kaya't ako nang siyang gagawa. Gusto ko na pagbayaran niya ang lahat ng pananakit at pagpapahirap niya sa akin. Grabe yung trauma na ibinigay niya sa akin, maging ng nobyo niya. Napakasasama nilang mga tao. Wala naman akong alam na dahilan para tratuhin niya ako ng ganon. Naging kalbaryo ang bawat araw, tanghali at gabi ko sa poder niya. Kaya't oras na para pagbayaran niya ang lahat ng ginawa niya sa akin. Maluhaluhang saad niya. Sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipaglaban ng sarili. I'll help you. I'll make sure your aunt rots in jail with her boyfriend. I'll take care of everything. They will get the compensation for the cruelty they did to you. That's a promise. Hindi man naiintindihan ng dalaga ngunit alam niyang nangangako ito na tutulungan siya. Namalisbis ang luha sa kanyang mga mata. Marahil. Kaya siya dinala ng Diyos sa sitwasyong to ay para mapagbayad niya ang mga taong nanakit at nagpahirap sa kanya
sa loob ng 10 taon. Hinayaan lamang ni Zion na umiyak ang dalaga. Sa ganoong paraan kasi ay nailalabas nito ang sakit. Marahan niyang hinaplos ang balikat ni Angeli at sa unang beses ay ipinakita niya rito ang matamis niyang ngiti. Salamat, Zion. Huwag ka munang magpasalamat sa akin ngayon. Tsaka na kapag natupad ko na ang pangako ko sa'yo. Matulog ka na muna dahil kalahating oras pang magiging biyahe bago natin marating ang mansyon. Mahinahon na tinanguan naman ng dalaga na bagaman lumuluha ay nakaukit pa rin ang ngiti sa labi. Tulog pa rin ang dalaga nang marating na nilang mansyon ng binata. At dahil ayaw naman ni Zion nagisingin o istorbohin ang mahimbing na tulog ng dalaga, ay maingat niya itong binuhat at sinenyasan ng mayordoma na nagbukas ng front door na huwag lilikha ng kahit na anumang ingay. Sa silid niya piniling dalhin ng dalaga. Maingat niya itong inihiga sa malambot na kama. Pagkatapos ay tinanggal niya ang sapatos nito at nilagay niya ang kumot upang hindi ito lamigin. Nang masigurong okay na itinanggal niyang suot na relo, tsaka yun nilagay sa lagayan ng kanyang mga relos. Sunod niyang tinanggal ang pagkakabutonis ng kanyang polo. Wala siyang planong pakialaman ang natutulog na dalaga. Maliligo siya upang linisin ang katawan. Madilim na rin ang magising si Angeli. Inilibot niya kagad ang tingin sa malaki at magarang silid hanggang sa huminto mga mata niya sa matipunong lalaki na nakaharap sa laptop nito. Gising ka na pala. Pwede ko naman na sigurong makuha ang kailangan ko sa'yo. Nasa ibabaw na ng mesang 1 milyon. Yan na lang muna dahil iyan lang ang cash ko rito. Sa sinabing yun ni Zion ay sunod-sunod siyang napalunok. Bigla niya nalang nilinis ang lalamunan nang tumayo ito at humarap sa kanya. At walang pag-aalinlangang hinubad ang suot nitong sando at hapit na hapit sa maganda nitong katawan. Abot-abot ang kabang nararamdaman ni Angeli sa mga oras na ito. Napasinghap na lamang siya nang sumampay ito sa kama at mabilis na tinawid ang distansya ng kanilang mga labi. Bulta-bultahing kuryente ang ngayon dumadaloy sa kanya. Lalo na nang simulan nitong damhin ng isang pares ng kanyang dibdib. Matamis at puno ng pagsuyong halik na iginagawa nito sa kanya. Ang estilo nito ay para bang maestro na tinuturuan siya kung papaano ang tamang pagtugon. Be mine tonight, Angeli. Paos na sambit ni Zion nang bumaba ang kanyang labis sa maputit mabangong leeg ng dalaga na ngayon nagpapabaliw sa kanya. Iyong-iyo. Paos na sagot niya kaya't mas naging mapangahas ang binata sa paghaplos at pagdama sa bawat parte ng katawan. We're getting there, baby. Ani Zion ang paghiwalayin ng hita ng dalaga. Hindi naman ni Angeli mapigilang hindi pamulahan. Akma niya sanang pagdidikitin ang hita nang mabilis itong sumubsob doon. Napaigtad na lamang siya't sunod-sunod na tinawag ang pangalan nito. You're a virgin? Gulat na sambit ni Zion nang mahirapan siyang pasukin ng dalaga. Hindi ba halata? Mangiyak-ngiyak na sagot sa kanya ng dalaga. Do you want me to stop? Concerned niyang tanong. Ano? Nothing. Hindi ko na kayang pigilan pang sarili ko. I'm sorry, Angeli. Pagkasabi binigla niya ang pasok at agad na inangkin ang labi ng dalaga. Kaya't nakulong ang may hina nitong mga daing. Halinghing ang tangi mong maririnig sa 4 na sulok ng kwarto ni Zion. 11:00 na rin ang tuluyan niyang tigilan ng dalaga. Hindi na kasi talaga kaya ni Angeli, kaya tinantanan niya na dahil may bukas pa naman. Damn it, Angeli. Nakaka-adik ka. Ngayon pa lang tayo nagsama at nagkakilala, ngunit bakit ganito na kagad ang epekto mo sa akin? Bakit parang gusto kong protektahan at ipagdamot ka? Mahina niyang sambit ng yumakap sa natutulog na dalaga. Hinaplos niya ang pisngi nito, tsaka yun magaang na pinayaman ng halik. Ako nang bahala sa pagpaparusa sa kanila. Pangako niya bago tuluyang ipikit ang mga mata. Kinaumagahan ay nagising si Angeli na wala ng kanyang katabi. Ngunit sa gilid niya ay merong agahan at gamot. Meron ding dong papel na merong sulat kamay ni Zion. Ubusin mo ang lahat ng hinanda ko nang bumalik ang lakas mo na kinuha ko sa'yo kagabi. Patungo na ako sa lugar mo.
Ngayon ko natutuparin ang lahat ng ipinangako ko sa'yo. Titiyakin kong mabubulok sila sa kulungan. I'll take care of you, my Angelie. Pautal-utal pa nabasa niya dahil hindi siya ganun kagaling kumabisa ng mga letra. Ano kayang ibig sabihin nitong huling sulat niya? Taka niyang tanong sa sarili, tsaka dahan-dahang bumangon. Hindi niya mapigilang hindi mapangiwi sa hapdi ng nasa pagitan ng kanyang hita. Hindi niya na kasi halos mabilang kung ilang beses siyang inangkin ni Zion. Abot na abot nito ang rurok, kaya't halos isigaw niya na ang pangalan nito kagabi. Sana lamang ay wala ni isang nakarinig, dahil kung meron mang nakarinig sa wild na pagsasalo nila kagabi, ay tiyak na nakakahiya. Itinabi niya ang sulat at kinuha ang tray ng pagkain, tsaka iyon nilantakan. Literal na naubos niya. Grabe rin kasi ang stamina ni Zion. Parang hindi ito nakakaramdam ng pagod. Nang matapos siyang kumain ay naghanap siya ng maaaring ipampalit dahil gusto niyang maligo. Nanlalagkit kasi siya. Ang dami niya namang damit. Manghang bulalas niya nang sa pagbukas niya sa walk-in closet ay bumungad sa kanya ang sangkaterbang damit ng binata. Maingat siyang kumuha doon ng shirt at boxer shorts. Makapal naman ang damit kaya't hindi masyadong mahahalata na wala siyang panloob. Sunod niyang hinanap ay ang banyo. At nang tuluyang mahanap yon, ay pumasok na siya at pinagsikapang pagganahin ng shower. Ang sarap palang maligo sa ganito. Kapag ako yumaman, maglalagay rin ako ng ganito sa banyo. Tuwang-tuwa niyang sabi habang ine-enjoy ang pagligo. Magandang umaga, iha. Bati sa kanya ng may edad na babae pagkababa niya. Matamis siya rito ngumiti at bumati rin. Magandang umaga rin po. Ako nga po pala si Angelie. Magalang na pakilala niya. Kay ganda ng pangalan mo, iha. Bagay na bagay sa'yo. Para kang anghel. Napakaganda mo. Anito. Salamat po. Kumain ka na ba, iha? Opo. Hinandaan po ako ni Zion ng agahan eh. Ganoon ba? Mukhang mahalaga ka sa alaga ko. Dahil bukod sa ngayon lamang siya nagdala ng babae rito, ay ngayon lamang siya naghanda ng hapunan. Maswerte ka, iha. Mabuting tao ang alaga ko. Tama nga po kayo. Maswerte ako dahil sa dami po ng babae, ay ako ang napili niyang bigyan ng tulong. Tumango naman sa kanya ang ginang. Manang, ano po palang ibig sabihin ng I will take care of you, my Angelie? Inosente niyang tanong na ikinangiti nito. Aalagaan ka raw ng alaga ko, iha. Hindi niya hahayaang merong masamang mangyari sa'yo. Ganoon ka kaimportante sa kanya. Naku, mukhang sapul ni Cupido ang puso ng alaga ko ah. Masaya akong natagpo ang kanya. Masayang saad nito na ikinainit ng magkabilaan niyang pisngi. Hindi niya mawari kung bakit sumaya ang puso niya. Marami pa silang napag-usapan at halos si Zion lamang ang laman ng kanilang pag-uusap. Nasaan po pala ang mga magulang ni Zion, manang? Curious niyang tanong dahil halos malibot na ng kanyang mga mata ang malawak na bahay. Ay wala pa rin siyang makitang ibang tao, maliban sa kanila ng ginang at ng isa pang katulong. Wala na sila senyor at senyora. Pinatay sila ng taong naghahangad ng mas mataas na kapangyarihan. Ang alam ko malapit ng pagbayaran ng lalaki yun ang ginawang kasalanan dahil meron ng ebidensyang nakuha si Zion. Naghahanap lamang ang alaga ko ng tamang tiyempo upang mabulgar ang tinatago-tagong sekreto ni Ernesto Santiago, ang sarili niyang tiyuhin. Napasinghap siya sa mga nalaman. Naging laman si Zion ng kanyang isipan maghapon. Madaling araw na rin ang makabalik ang binata. Pagod na ibinagsak niya ang katawan sa malambot niyang kama at niyakap ang mahimbing natutulog na dalaga. Nagising naman si Angelie nang maramdaman ang pagpulupot ng mabigat na bagay sa bewang niya. Zion! Mahinang tawag niya rito. Tapos na, Angelie. Nakuha na nila ang nararapat na kabayaran sa ginawa nilang pagpapahirap sa iyo. Paus nitong sabi, tsaka isiniksik ang mukha sa kanyang leeg.
Otomatikong nanubig ang mga mata ng dalaga nang maalala ang lahat ng hirap. It's okay to cry, pero sana sa susunod kung iiyak ka, tears of joy na. Hindi lang ako nagsampa ng kaso. Maging ang asawa ng lalaki ay sinampahan sila, kaya't wala ng pag-asa pa na makalabas sila. Doon na sila tatanda't mamamatay. Saad pa ni Zion na mas lalong ikinaluhan ng dalaga. Pumihito't mahigpit na yumakap sa kanya. Salamat. Salamat, Zion. Taus-pusong pasasalamat niya. Tumango ang binata at mas hinigpitan pa ang yakap sa kanya. Pag-aaralin kita. Magsimula ka kasama ako dahil hindi na kita pakakawalan pa. Manatili ka lang dito sa tabi ko. Masuyong sambit nito na nagbigay saya sa puso niya. Hindi niya mapangalanan kung anong sayang nararamdaman niya. Ngunit isa lang natitiyak niya. Gustong-gusto niya ang pakiramdam na kasama palagi ang binata. Pinawi niya ang luha at saka yun hinayaan ng sarili sa bisig ng binatang nagpapasaya na ngayon sa puso niya. Ngayon niya nalang ulit naramdaman ang sumaya. Ilang taon na rin. Halos dekada na noong nakangiti siya ng puro at totoo. Matuling lumipas ang maraming buwan hanggang sa maging taon. At ngayon nga ay araw ng pagtatapos ni Angeli sa kolehiyo. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Ang luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay dulot ng saya dahil sa wakas, ang noon niya pang pangarap ay tuluyang natupad sa tulong ng masugid niyang manliligaw na si Zion. Matagal-tagal na rin, halos 5 taon nang nakakaraan. Ngunit mas pinili ni Zion na ligawan ng dalaga ng tuluyang mahatulan ng guilty ang tiyahin nitong siyang tunay na pumatay sa mahal niyang mga magulang. Congratulations, Angeli! Finally graduate ka na at kasama ka pa sa mga naging cum laude. Proud na proud ako sa'yo. At saka, pinapaabot nga pala ni Aling Maring ang pagbubunyi niya dahil nagtapos ka at tinupad ang pangarap sa'yo ng yumao mong ina. Mangiyak-ngiyak at proud na saad ni Jamie. 3 taon na rin ang kunin niya ang kaibigan sa probinsya upang tulungan din na makapagtapos din ng pag-aaral. Mas nauna nga lang nag-graduate si Jamie dahil 3rd year college na ito nang mapagdesisyon ng huminto dahil hindi na kaya pa ng mga magulang. Matapos kasing maipakulong ang tiyahin ni Angeli ay bumalik siya ng Mindoro at doon ay ipinamahagi niya ang 1 milyon na ibinigay sa kanya ng binata. Nakatulong ng malaki ang perang ipinamahagi niya sa kanilang mga kapitbahay. Nagtayo ang mga ito ng kani-kanilang mga negosyo. Salamat, Jamie. Sobrang saya ko. Dahil sa wakas hindi na ako matatawag na mangmang. Meron na akong diplomang dati. Akala ko hanggang pangarap na lang. The best talaga si Lord. Hindi niya ako pinabayaan. Emosyonal na sambit niya. Napangiti naman si Jamie at maingat na pinawi ang luha niya upang hindi masira ang makeup na ito mismo ang gumawa. Isa na kasing makeup artist ang babae at meron ng sariling salon. Tinulungan ito ni Zion nang magkaroon ng sariling negosyo. Kusa yung ginawa ng binata upang gantihan ang tulong na ginawa ng mga ito sa babaeng pinakamamahal. Tahan na, masisira ang makeup mo oh. Meron pa namang mas special pa na mangyayari mamaya. Kaya dapat maging maganda ka. Makahulog ang saad nito. Ipinagtaka naman ni Angeli dahil wala itong ideya sa pinagsasasabi ng kaibigan. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin, Jamie? You'll know it later. Clue, pakulo ng masugid mong manliligaw na on the way na para i-congratulate ka. Nangingiting anito na nagbigay excitement sa kanya. Bakit nga wala pa siya? Sabi niya maaga siyang pupunta rito. Kapag kuway tanong niya. Kanina pa kasing hinahanap ng kanyang mga mata ang lalaking nagpapa-abnormal palagi sa tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi niya ito mahagilap. Tangi! Tinig yun ni Zion na humahangos. Mukhang tumakbo ito dahil merong butil-butil na pawis sa noo. Medyo basa rin ang polo nitong suot. Sabay naman na napalingon sa gawin ng binata ang dalawa. Ngumiti si Zion na makalapit kay Angeli. Pasimple namang dumistansya si Jamie upang mapagbigyan ng moment ng dalawa.
Sorry Tangi, nalate ako. Naflatan kasi kami sa gitna pa mismo ng highway. Meron naman akong nasakyang motor kaso naubusan naman ng gasolina. Kaya ang ginawa ko, tumakbo na lang ako papunta sa'yo. I'm so sorry, babawi ako, I promise. Here. Inabot nito sa kanya ang isang pumpo ng rosas na mukhang nalamog na. Marahil ay dahil sa pagtakbo nitong makarating lang sa kanya. Pasensya na, nalamog na siya. Sariwa siya kanina kaso sa layo ng tinakbo ko nalantat na lamog na. Kamot ulong paliwanag nitong ikinangiti niya. By the way, congratulations. You finally made it, Tangi. I'm so proud of you. Masuyong sambit nito. Saka siya kinabig at masuyong niyakap. Salamat, Zion. Hindi to mangyayari kung hindi dahil sa walang sawang pagtulong at pagsuporta mo sa akin. Ikaw ang naging daan upang matupad kong pinakang pangarap ko sa sarili ko. Naging driver, tutor, protector at suitor pa kita. Ngiting saad niyang ikinatawa ni Zion. Admirer pa nga. Puro R yung dulo. Grabe, 30 plus na ako pero kinikilig pa rin ako kapag bumabanat ka ng ganyan. Hindi yun banat, totoo yun. Alam ko naman, kaya nga in love ako sa'yo Ani Zion at hinag ka ng noo ng dalaga. Nasa backstage sila, kaya't walang gaanong istorbo. Naunang bigyan ng sertipiko ang mga cum laude. Kaya't ngayon ay nasosolo na ni Zion ng dalaga. Ange, andito ka lang pala. Kanina pa kitang hinahanap. Ani Kier, katulad ni Angeli ay nagtapos din ng cum laude. At gaya rin ng dalaga ang kurso nito na engineering. Otomatiko namang nangunot ang mukha ni Zion. Lalo na nang kumala sa kanya si Angeli. Para lang maharap ang lalaki. Hindi mo ba nakikitang nag-uusap kami? Ganun ka ba kawalang modo, bata? Inis na tura ni Zion ikinatikwas ng kilay ng lalaki. Zion, ano ka ba? Saway sa kanya ng dalaga ngunit hindi mawawala ang inis niya kapag nanatili pa ito. Lalaki si Zion. Alam niya ang mga galawan ni Kier. Ang mga tingin nito'y merong paghanga kapag tumitingin sa tinatangi niya. Pasensya na tanda pero hinahanap si Angeli ng Dean. Tsaka wag kang mambakod sa hindi pa naman talaga iyo. Nanliligaw ka pa lang naman, hindi ba? Which means single pa si Angeli. Malaya ko pa siyang madidiskartehan. Preskong saad nito na ikinadilim ng mukha ni Zion. Subukan mo nang mawalang lahat ng ipinagmamayabang mo. Hindi ako magandang kaaway, bata. Masama ako kung magalit. Pinababagsak ko ang mga pipitsuging negosyo katulad ng mga kainang katabi lamang ng mga ospital. Hindi mo naman siguro gugustuhin magdildil ng asin, hindi ba? Nagbabanta at puno ng lamig na sambit niya. Lihim namang napalunok ang binatang nagkakagusto kay Angeli. Zion, tama na, ano ka ba? Pinandidilatan niya ito bago balingan si Kier na mas bata sa kanya ng 5 taon. Hindi siya manhead para hindi malaman na mayroon tong pagtingin sa kanya. Ngunit klinaro niya na rito na hindi ito maaaring ipilit pa ang sarili dahil meron ang nagmamay-ari sa puso niya at iyon ang ama ng kanyang anak. Oo, nagkaroon sila ng anak ni Zion. Nagkaroon ng bunga ang unang gabing pagsasalo nila. Si Ana Maria ang anghel at prinsesa nilang napakabibo. Kier, pakisabi nilang kay Dean na susunod ako. Sige na Kier, bumalik ka na ron. Mahinahong sambit niya na tuliro nitong tinanguan bago umalis. Ikaw talaga? Namewang siya nang ibalik ang tingin kay Zion nanunulis ang labi. Nakakainis kasi. Sige na, pumunta ka na ron tapos ay uuwi na tayo. Nakasimangot na sambit ni Zion ikinangiti niya. Dahil kapag ganito ito ay alam niyang sobra itong nagseselos. Nagselos ka dun? Gayong alam mo naman sayong-sayo lang ako. Kahit pa sabihing hindi pa naman tayo, may anak na tayo. At nagsiselos ka pa rin? Hindi mo maaalis sa akin ang makaramdam ng selos. Bukod sa head turner ka nakakapanghina ng tuhod ang ganda mo. Kung pwede nga lang sa tabi na lang kita palagi ginawa ko na. Para wala nang katulad ni Kier na yun na umaaligid-aligid sa'yo. Pero dahil isinaalang-alang ko mga plano't pangarap mo hinayaan kita. Ay, bakit ba naman kasi sobrang ganda mo?
Tuloy marami akong pinagseselosan. Pagpapatuloy pa ni Zion. I love you, Tangi. Sambit niya upang mawala na ang selos nito. Napangiti siya ng mamula ang tenga nito. Maging ang mukha nito ay kitang-kita ang pamumula dahil maputi ang balat nito. Alam na alam mo talaga kung papaanong alisin ang inis ko. Ngiting sambit nitong ikinangiti niya rin. Oo naman, at alam ko rin kung anong makakapagpalambot sa'yo. Lumapit siya rito't itiningkayad ang paa upang maabot ang matamis at malambot nitong labi. Doon ay pinagsaluhan nila ang isang matamis na halik. Bago pa man magtungo sa crowd si Angeli at nagpaalam dahil tapos na ang graduation. Nag-text naman si Jamie at sinabi nito na nauna na sa kanila. Mas gusto pa umano nitong bantayan ng inaanak kesa ang langgamin dahil sa sweetness ng dalawa. Ireto ko kaya si Jamie sa isa sa mga kaibigan ko nang hindi na naiinggit sa atin. Question bigla ni Zion na makita niya rito ang text ng kaibigan. Why not? Oras na rin siguro para sumayan naman ang puso ng kaibigan ko. Pag-usapan natin later? Sa ngayon, mag-focus ka na muna sa daan at baka madisgrasya pa tayo. Hindi ko naman nahayaang madisgrasya tayo dahil mangangako pa tayo sa harapan ng altar. Anito tsaka siya kinindatan. Napangiti na lamang siya sa sinabi nitong yon. Ilang minuto lang ay narating na nila ang mansyon. Wala ba tayong kuryente? Bakit nakapatay ang mga ilaw? Takang tanong ni Angeli kay Zion nang makababa sila ng sasakyan. There's a surprise inside. Malambing sa kanyang sabi ni Zion. Hindi niya naman maitago ang saya at pananabik sa kung anumang sorpresang naghihintay sa kanila sa loob. Inalalayan siya ni Zion sa pagpasok at nang makapasok na nga ay bigla itong nawala sa kanyang tabi. Zion, nasaan ka na? Tawag niya ngunit walang sumasagot ni isa. Kakalabitin niya na sana ang switch nang biglang lumiwanag ang paligid. Una niyang nakita ang anak at ang kaibigan, maging ang mga katulong na nakangiti sa kanila. Tingin ka po sa likod, Mommy. Malambing at nakangiting ani sa kanya ng anak na agad niyang sinunod. Dahan-dahan siyang lumingon kasabay ng pagbaba niya ng tingin dahil ang ama ng kanyang anak ay nakaluhod at merong hawak na kahon kung saan merong diamanting singsing sa loob. Zion! Naluluha niyang sambit sa pangalan nito. Hindi ko na kaya pang hintayin na sasagutin mo ko, Tangi. Ayoko naman na meron pang titingin at magtatangkang agawin ka sa akin. You know how much I love you. Hindi ko nakakayaning magising ka nang hindi ka katabi at hindi nakikitang maganda at maamo mong mukha. Be my family, my home, my friend and my wife. Be my other half, Angeli Vicencio. Sinasagot na kita. Para naman kahit papano, maranasan kong maging nobyo ka. Gusto ko lang sabihin sa iyo, Zion, na sobrang saya ako na nakilala kita. Nagpapasalamat ako dahil sa dami ng babae. Ay ako ang siyang babaeng napili mo. Mahal kita mula noon hanggang ngayon. Nahulog ako sa iyo ng ganun kadali, to the point na hinayaan kitang pasukin mong sarili kong mundo. Salamat sa lahat-lahat, my guardian angel. My knight in shining armor. My hero and my love. Yes, I will marry you, and I will spend the rest of my life with you. I am now your home, your family, your friend and soon to be your wife. I love you, Zion Arevalo. Mula lahat yun sa kanilang mga puso. Kapwang may ngiti sa kanilang mga labi habang dahan-dahang isinusuot ni Zion ang singsing sa daliri ni Angeli. Tumayo si Zion ngunit bago ang kinin ng labi ng pinakamamahal na babae, ay inutusan niya ang anak na magtakip ng mata. Nakaagad naman itong sinunod. Hinaplos niya ang pisngi ng tinatanging babae at pinatawan ng halikang noo at tungki ng ilong nito. I love you. I love you too. Sambit nila bago pag-isahin ng labi nilang pinananabigan ng isa't isa. Nang matapos ang halik na kanilang pinagsaluhan, ay binati sila ng mga kasama sa mansyon. Salamat sa inyo. Tara na at pagsaluhan natin ang mga pagkaing nasa hapag. Ani Zion habang hawak sa bewang ang ngayon ay kanya ng fiancé.
At sa kabila naman ay buhat ang tuwang-tuwa nilang anak. Sana po, Mami at Daddy, mabigyan niyo na po ako ng baby brother or sister. Kasi po malungkot ang walang kalaro. Nakakaasar po na wala akong younger sibling. Nakangusong request sa kanila ng anak. After our wedding, baby, gagawa na kami ni Mommy ng brother at saka ng sister mo. Magiging 3 kayo. Sa ngayon, kumain na muna tayo, okay? Malambing na paliwanag ni Zion sa anak. Nakakaintindi naman itong tumango sa kanila. Sasandok na sana ng pagkain si Zion para sa kanyang mag-ina nang tumunog ang telepono ng kanyang mansyon. Ako na lamang iho ang sasagot. Sige na't magsikain na kayo. Anang ginang na tinanguan naman ni Zion. Lumapit ang ginang sa telepono at sinagot ang tawag. Angeli, iha, para sa iyo ang tawag. Mula daw sa Mindoro Police Station. Imporma nito. Tumango naman kagad si Angeli. Meron siyang kaba sa dibdib. Tsak niya na tungkol sa tiyahin ng dahilan kaya siya kinontak ng mga kapulisan. Tangi, ako na lang ang sasagot. Pigil sa kanya ni Zion. Tuliro naman siyang tumango at sinundan na lamang ng tingin ng fiancé. Tangi, ano raw ang sabi? Usisa niya nang biglang sumeryoso ang mukha nito. Ang tiya Mercedes mo, wala na. Pinag-initan umano ng mga kasamang preso. Mahinang sagot sa kanya ni Zion. Hindi man naging maganda ang trato sa kanya ng tiyahin, ay hindi niya ikinatuwa ang sinapit nito. Iyon na marahil ang naging kaparusahan sa kanya. Malungkot at mahina niyang sambit. Mommy, Daddy, may problem po ba? Bakit po kayo biglang nasad? Takang tanong sa kanila ng anak. Nothing, baby. Sabay nilang sagot sa kapilit na pinasiglang kanilang mga sarili upang hindi na magtaka at magtanong pang matalino nilang anak. Ako nang bahala sa lahat, Tangi. Hindi. Gusto ko ring makita si Chang sa huling pagkakataon. Gusto kong sabihin sa kanya na napatawad ko na siya. Tutol niya sa mahinang tunog dahil kasalukuyan nang natutulog ang kanilang anak na pinagigitnaan nila. O sige, sabay tayong pumunta ng Mindoro. Matulog ka na at huwag ka nang mag-isipan ng kung ano. I love you. Masuyo niyang sambit tsaka hinagkan ang labi ni Angeli. Kinabukasan nga ay sabay silang pumunta ng Mindoro. Kasama nila ang kanilang anak, maging si Jamie na dadalaw na rin sa pamilya. Naging madali ang pagsasaayos ng burol dahil pera ang ginamit ni Zion. Napagdesisyonan na 3 gabi lamang ang burol dahil ang kasal ay kailangan pa nilang paghandaan. Chang, hindi ko lubos maisip na hantong po kayo sa ganito. Gusto ko lang pong sabihin na kahit hindi kayo naging mabuti sa akin ni minsan ay hindi ho ako nagtanim ng galit sa inyo. Hinanak ito o hindi ko po yun itatanggi. Ngunit pinapatawad ko na po kayo. Hanggang dito na lang po, Chang. Paalam po. Itinapon niya ang puting rosa sa ibabaw ng kabaong bago yun tabunan ng lupa. Nang araw na yun ay dinalaw at pinalinisan ni Angeli ang puntod ng kanyang ina. 1 oras din sila doon bago nila napagdesisyon ng umuwi na. Sa araw din mismo na yon ay bumalik na sila ng Maynila. Nagpaiwan si Jamie dahil ipapagawa na nito ang bahay para sa mga magulang na si Angeli mismo ang nagplano at nagdisenyo. Yun kasi ang pangarap ni Jamie para sa mga magulang. Sinabi na lamang nito na susunod at hindi mawawala sa araw ng kanilang kasal. 3 buwan mahigit din ang naging paghahanda. Hindi masasabing enggrande at hindi rin masasabing simple ang kanilang kasal na dinaluhan ng mga kaibigan at kamag-anakan nila. Nagtatae ka ba? Ba't hindi ka mapakali dyan? Sambit ng kaibigan at bestman ni Zion na si Briggs. Parang hindi mo nararamdaman to kapag nasa malapit ang kaibigan ng asawa ko ah. Manahimik ka dyan. Sinisira mong momentum ko eh. Masungit na sambit niya at hindi na pinansin pa ang kaibigang napakatorpe. Sa pagsenyas ng wedding coordinator ay kaagad siyang umayos ng tayo. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng simbahan at iniluwano ng babaeng pinakamamahal. Hanip na yan oh. Umiiyak ang isang Zion Arevalo. Pangaasar sa kanya ni Briggs.
Ngunit deadman niya na lang dahil okupado ng mahal niya ang mga mata at buong atensyon niya. Uy, saan ka pupunta? Dito ka lang. Ayokong hayaan siyang maglakad ng mag-isa. Ngiting sambit niya tsaka sinalubong ang pinakamagandang babae sa kanyang mga mata. Bakit ka pumunta rito? Dapat dun ka lang at naghihintay sa paglapit ko sa'yo. Nangako ako na hindi ka hayaang mag-isa. Tinutupad ko lamang ang pangako ko sa'yo. My most beautiful and gorgeous wife. Masuyo niyang sabi tsaka kinuha ang kamay nito at inilagay yun sa braso. Nakangiti nilang inabot ang altar. Nangaral muna ang pare bago nito simulan ang pagkakasal sa kanilang dalawa. Nagpalitan sila ng singsing hanggang sa sambitin nilang pangako sa isa't isa. Zion Arevalo, Angeli Vicencio, I choose you and I will choose you over and over again every single day. And I'm proud to call you mine. You and I were made to find each other in this mad mixed-up world. There's nothing I want more than to spend eternity with you. It's you and me, hand in hand. Life hasn't always been easy for either of us, and we've made some mistakes, but we ended up together. For a reason, we're learning how to love correctly and appreciate things we never got in the past. So when you see us happy, let us be happy. We deserve this. You are the love of my life, forever and always. I will love you till my last breath. Emosyonal at puno ng pagmamahal na sambit nila. Ginawa nila ang pangakong sinambit nila ngayon kagabi. Napangiti sa kanilang pare. Maging ito'y nadadala sa wagas na pag-ibig nila para sa isa't isa. Nang tuluyang sambitin ng pari ang mga katagang, I now pronounce you husband and wife, and you may now kiss. Ay parang tatalo na ang puso nila dahil nang sa wakas ay ganap na silang mag-asawa. Itinaas ni Zion ang belo ng asawa at puno ng pagmamahal na inangkin ang labi nito. Halos 2 minuto ang matamis na halik na kanilang pinagsaluhan. Kung hindi pa nga nagreklamo ang anak nila na, "Tama na daddy sa pag-eat mo sa lips si mommy," ay hindi pa talaga ni Zion pakakawala ng malambot at matamis na labi ng asawa. Napuno ng tawanan ng simbahan. Hinagka na lamang nila ang pisngi ng kanilang anak bago pa man sila pumunta sa reception. Hindi na sila lumipad pa ibang bansa para sa kanilang honeymoon dahil ayaw naman nilang iwan ang kanilang anak. Napatulog ko ng anak natin, wife. Malawak ang pagkakangiti ni Zion nang sabihin yon. Hiwalay na kasi ang silid ng kanilang anak. Ito na rin ang nagdesisyon dahil big girl na umano ito. So ano, ready ka na bang sundan ng prinsesa natin? Nakangiting tanong ni Angeli sa asawa. Nasa gitna siya ng kama, suot ang sexy na pantulog na iniregalo pa sa kanya ng kaibigan. Isuot niya umano ito para isang shoot lang ay kambal agad. Kanina pa. Pagkasabi nun ay tumakbo at tumalon sa kama. Saka walang paligoy-ligoy na lumipas ang 1 buwan na tuluyan nilang natanggap ang 2nd biyaya ng may kapal. Hindi nila inaasahan na sa 2nd pagbubuntis ni Angeli ay magkakaroon sila ng kambal. Ang 3 anak na pangarap nila ay agad-agad sa kanilang ibinigay. Makalipas pang maraming buwan ay tuluyang isinilang ang kambal nila na parehas lalaki. Identical. Parang photocopy ni Zion ng kambal nila na pinangalanan nilang Zaidan at Zaiden. Ngayon ay tuluyan na nilang nakamtan ng kaligayahan. Meron silang masaya at kumpletong pamilya. Mabait at bibong mga anak. Mga kaibigan na naaasahan nila sa oras ng pangangailangan. Ang hiling na lamang nila ay malakas at malusog na pangangatawan. Hiling din nila na maabot ang mga apo at makitang successful ang mga ito kasama ang mga taong mamahalin at pahahalagahan ng mga ito. Wakas.